Magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito, yung pagkukwentuhan po natin, itong si Franz Castro, yung guilty po sa kasong child abuse. So, itong kongresistang to na hindi natin alam kung bakit napaka-plastic pagdating sa, alam niyo yun, sa pagiging mabusisi sa paggasta daw, sa pagbibigay ng budget, sa mga budget deliberation. Kasi itong pinupunto niya, talagang target niya yung confidential funds ng gobyerno. Pero mas nakapokus sila doon sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Pero dito sa napag-usapan dito sa budget hearing ng ombudsman, kumbaga dito, okay naman yung mga pagtatanong niya kasi nga, kung tutusin, pera naman talaga ng taong bayan niya, dapat ano yan talaga mabusisi kung saan ginagamit yung pera, kung paano ginagamit. So, dapat nagiging accountability. Ina-accountable na yan ng mga tao diyan para nagagamit ng tama. Pero may mga bagay kasi na minsan, 'di ba, parang paano mo nga naman ipaliliwanag yung isang bagay kung wala namang batas na parang yun yung magiging guidelines para magamit mo ng tama yung pondong hawak mo, 'di ba? So, sabi na nga ng COA, in nature na nga lang, 'di ba, confidential fund. So, andun na yung kumbaga andun na yung sagot. Pero parang nangyayari dito, nagiging masyadong conflict para alamin kung paano ginamit yung pondo na yan. So, yan yung pag-uusapan natin. Kasi medyo madugo rin tong topic na to kasi ah, maganda yung punto rito na nung both side. So, magiging ano tayo rito, gigitna lang tayo doon dahil nga maganda yung punto na pinag-uusapan kung paano gagamitin ng tama yung confidential funds. So, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Kung hindi ka pa nakasubscribe pala sa Makabili TV, baka pwede mo nang pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin ng video. Wala naman pong bahaya dyan. Kaya, pindot na. So, ito, pag-usapan po natin itong magandang, yung paglilinaw ba tungkol sa paggamit ng confidential funds. So, dito hindi natin huhusgahan muna si Franz Castro kahit na ito convicted na ng child abuse ng korte, 'di ba? Pinatulan na to dahil yung mga bata nga dinala doon sa bundok. At the same time, never nilang kinundi na yung NPA sa mga maling pinaggagawa nila. So, issue tayo, hindi tao. So, pag-usapan muna natin dito yung naging punto ng ombudsman tsaka yung punto rito ni Franz Castro. So, panoorin po natin itong balitan to. Na ano po to, na-utilize nyo, considering na marami tayong iniimbestigahan ng mga kaso. So, ito po bang mga confidential, can you give us the general stroke, no, or not specific, kung saan nyo itong ginagamit itong confidential fund para po sa, information po ng ating taong bayan. So, may mga resibo po ba na sinasubmit sa COA at gaano ka-regular ito na ibinibigay for audit? Mr. Chair. Kasi dito, ang punto rito ni Franz Castro na, di ba dapat every time nagagastos ka, especially pera ng taong bayan yan, di ba? Kahit nga sa mga malalaking kumpanya, hindi naman malalaki. Pero pag nagtrabaho ka sa mga kumpanya, every time may gagastusin ka, kailangan mo ng resibo, parang katunayan na may binayaran ka talaga. So, para may reimburse mo. So, may liquidate mo yung perang ibinigay sa'yo para maging transparent between dun sa gumamit tsaka dun sa nagbigay ng pondo. So, yun yung punto rito ni Franz Castro, which is totoo naman talaga, dapat ganun ang ginagawa talaga para alam niyo yun na
makita kung wala ka naman tinatago, talagang binayaran mo, so be it. Yun yung talagang ginastos mo. So, pero dito kasi confidential funds nga, sabi nga 'di ba ng COA, ulitin natin, by its nature na nga, sinabi na nga, confidential funds. So, pag sinabing confidential, hindi pwedeng sabihin. So, walang pinagkaiba yun sa OTP ng mga ATM, ng mga online na payment platform natin. So, hindi mo pwedeng sabihin kasi nga confidential yung OTP. So, dito, tinatanong dito ni Franz Castro kung nagbibigay ba o kumbaga nag-i-issue ng resibo o pinare-resibuhan ba yung mga budget sa paggasto sa confidential fund. So, ito yung sagot po ng ombudsman. Ito, ombudsman na po ito, sabihin natin, isa sa mga bumabalangkas o sabihin natin mas malawak yung kaalaman pagdating sa batas kasi sila yung nagkakaso sa mga government employee and official kapag nasasangkot sa graft, sa mga korupsyon. So, sa kanila bumabagsak yung mga kaso na yan. So, mas malawak yung sakop nila pagdating sa kasuhan, pagdating sa government employee na nasasangkot sa korupsyon. Your Honor, please. Pag na-require niyo po ang isang ahensya ng gobyerno na may confidential fund na mag-submit ng resibo, ay hindi na ho confidential fund yon. Kung maririnig nyo, di ba, tumawa. May mga tumawang mga nanonood sa loob ng budget hearing na yan, which is nakakatawa naman talaga. Kasi parang ganito, na itinatago mo nga yung ebidensya para hindi, diba, sinisikreto mo nga, di ba? Para hindi malaman ng kalaban mo, pero i-broadcast mo, hindi nalaman ng kalaban mo kung ano yung plano mo. Di ba? So, may punto yung sinasabi naman dito ng ombudsman na hindi na yung confidential kung riresibuhan mo at malalaman na kung sino yung mga binayaran mo, kung saan mo ginastos yung pera. Ang pinakaano kasi dyan, tulad yan, may mga agent kang binabayaran, yung mga tipster mo, di ba? So, hindi naman pwedeng paresibuhan mo sa kanila yun. Siyempre, for security nila, siyempre tinatago nga nila yung identity nila. Tinatago rin naman itong certain government agency, yung kung sino yung mga ahenteng binabayaran nila para makapag-gather sila ng mas maraming impormasyon, makagalaw ng secret, 'di ba? Na secretly. So, iniiwasan nga na magkaroon ng doon ng pagkakakilanlan ng kanilang mga tipster. Pero ang magiging punto dito ng itong pagbusisi ng budget o yung pagtatanong tungkol sa confidential funds, kung totoo bang naibibigay doon sa dapat bayaran. Yun lang naman yung magiging question doon eh. Kung totoo ba. So parang dito mangyayari, ibinibigay na lang natin yung tiwala doon sa government agency na talagang ibinabayad nila doon sa mga tipster nila, sa mga ahente na kinukuha nila ng impormasyon, pag meron silang iniimbestigan. So, hanggang doon na lang tayo sa talagang mananalangin tayo na itong government agency na to na may hawak ng confidential funds, ginagamit talaga ng tama. 'Di ba? Pero siyempre, dito paliliwanag din naman dito na ang tanong nga dito, confidential funds eh. Walang batas patungkol dyan sa confidential funds. So, paano mo nga naman pariresibuhan? Yun yung tanong doon. Kasi just Mr. like Chair, if I, gusto ko lang pong if gusto ko I lang now pong get a doon. safe house, if Kasi I have, nire-require po 'yon ng joint circular. So hindi po pwedeng kasi meron po tayong joint circular 2015 regarding sa confidential fund. Pero hindi po nakakatawa na sabihin natin na hindi tayo nagsasubmit ng mga resibo. So I beg to disagree po, no. Kailangan din natin mag-follow po. Dito pinipilit niya na parang nga dahil sa pera ng taong bayan, so kailangan mag-submit ng resibo. Sinasabi niya may joint circular pa raw ng 2015. Ang tanong nga dito, parang kaplastikan eh. Alam niyo bakit?
tulad niya, ito, kongresista. Panay ang busisi niya sa mga ganyang confidential funds. Na bakit walang resibo, gusto naka-itemize. Ang tanong dito, yung budget ba ninyong mga kongresista? May mga resibo ba kayo? Meron naka-itemize ba yung mga pinakagastosan sa budget ninyo? Yun yung malaking tanong, di ba? Sila, itong mga congressman, mga mambabatas, ito hindi lang mambabatas na mga congressman, kasama rito mga senador. Wala silang ganyang klaseng circular na nire-require sila na kailangan may resibo yung kanilang mga pinagkagastosan ng kanilang budget. Ang kailangan lang nila is certification. Kung tawagin nga nila, liquidation by certification. Hindi nila kailangan i-scrutinize, hindi nila kailangan i-itemize, hindi nila kailangan mag-issue ng resibo. Ang kailangan lang nitong mga mambabatas na to, mag-issue sila ng certification na ako si Kurikong, nagamit ko yung gantong budget sa gantong halaga. That's it. Tapos na po ang pag-audit ng COA. Wala nang musgus balungos, wala nang wala nang kailangan ipaliwanag pa. So, ito yung nakakatawa rito, yung sinasabi nga nila, di ba? Itong mga bumubusisi nitong budget ng ating ng gobyerno, particular sa mga government agencies, sa OBP, sa presidente, na ang gagaling nilang mambusisi ng kanilang ng mga budget ng mga to, pero hindi sila mabusisi ng COA. Walang government body na pwedeng magbusisi ng kanilang budget. Kasi sila yung gumawa ng batas para dyan sa liquidation by certification. So, sino ba naman yung mag-o-oppose na tanggihan yung ganong klaseng batas? Kung makikinabang sila. Kaya nga mapapansin nyo, naaprubahan kagad yan. Ang naging problema lang natin dyan, bakit yan inaprubahan ng Speaker of the House, ng Senate President, tsaka ng Presidente. So, 2015, yung John Circular, hindi natin alam kung kailan ba nagsimula yung ganong practice ng gobyerno natin na liquidation by certification lang ang kailangan para alam niyo yun na makalusot na kagad sila sa paghawak ng kanilang mga budget. Kasi may narinig ako, hindi ko lang sigurado kung tama yung pagkakaalala ko. Parang nanggaling yata yung ganyang batas na yan, nag-start yata yung kung doon nagkakamali sa Senado. Parang kay Ping Lacson yata nag-start yung, parang siya yata yung nag-propose yan. So hindi ako sigurado pero parang sa Senado yata nag-start yan. So siyempre, pabor yan sa sa mga kongreso, sa mga congressman na ganun yung gagawin. Kasi ang naging dahilan, katiwara dito ng Senado, para daw mas mapabilis yung pagbibigay daw nila ng tulong, kasi dagdag trabaho para yung pag-liquidate ng gastos ng mga mambabatas, di ba? Doon pa lang makikita nyo may halong katamaran or may talagang kasi kung buong taon mo nga naman yan, kumbaga lahat yan, isusulat mo lahat ng pinagkagastosan mo. Halimbawa, pinambili ng ballpen, office supplies, pagkain, pinantulong. So lahat yan naka-itemize. Kumbaga, kung kumain, kailangan ng resibo. So, kumbaga, yun yung naging dahilan. Kasi nga naman, napakarami niya, matrabaho. Kaya pinatanggal yan. So, hindi ko sigurado kung sino, Yun lang naman yung pagkakaalala ko. Na parang narinig ko yata. Pero i-research natin. Hahanapin ko yan kung Keeping Lacson ba talaga nanggaling yung pag-propose ng batas na yan. So, balik tayo doon na, kumbaga, nasa mga mambabatas na gumagawa ng batas, yung naging problema kung bakit walang bumubusisi dito sa mga congressman, sa mga mambabatas natin sa pagbusisi ng mga budget ng ibang agency, pero hindi sila pwedeng busisiin pagdating sa kanilang budget. At isa pa, nakikita lang din natin dito bakit mainit itong si Franz Castro sa confidential funds. Kasi pwede, hindi natin sigurado kung totoo. Kasi nga, sinasabi nila na ito ay konektado nga daw sa NPA.
Kasi kung titingnan nyo, never naman talaga nila kinundina yung mga maling ginagawa ng NPA. So, andyan pa yung naging convicted siya sa child abuse kasi yung mga bata ni-rescue daw nila pero dadalhin sa bundok. 10 oras ng gabi, dala nila yung mga bata paakyat ng bundok kung saan may mga sighting ng NPA. So, nagduda doon yung korte kaya sila naging hinatulan to ng guilty para sa child abuse. Tapos yung kasama niyang Gabriela na hiningan ng tulong ng mga magulang na yung mga anak nila binitbit dinala sa bundok para maging NPA warriors, hinihingan sila ng tulong para mabawi yung mga anak nila, eh niyata sila tinulungan. 'Di ba? So, may isa pa nga doon na kabataan party list na tinuturong recruiter nga daw, 'di ba, ng NPA. Tapos ang naging sagot niya eh hindi naman daw sila hindi naman nila hindi naman daw pinilit ng NPA na sumapi sa NPA itong mga estudyante. Eh personal choice daw nila ng mga kabataan daw 'yun ha. So, choice daw nila sumapi sa NPA. So, parang wala na silang magagawa doon. So, etong mga to, kaya mainit sa confidential fund, siguro ha, dahil parang sila na yung nagiging intel ngayon ng NPA para malaman kung saan ginagamit yung confidential funds para hindi na matiktikan yung mga NPA na yan. Siyempre, nagbibigay ng mga rewards yung yung mga halimbawa NTF LCAC, di ba? Nagbibigay sila ng mga rewards ng pabuya sa mga tipster para sa kung saan nagtatago, kung ano yung ginagawa, ano yung mga activity nitong mga NPA. So ito siguro yung gustong malaman nitong mga itong Makabayan Black na to, na malaman kung saan ginagamit yung confidential funds, yung intel funds, para at least mabigyan nila ng warning yung kanilang pinoprotektahan para alam nyo yun na kasi lumiliit na yung bilang eh. So, kailangan nila magpalakas, kailangan nilang magkaroon ng counter-attack yung confidential funds na ginagawang intel para masukol yung mga pinag-iingatan nilang grupo. So, kaya siguro mainit ito sa confidential funds para mabigyan nila ng intel naman yung kanilang pinoprotektang NPA. Doon sa JC 2015. Pagpaunmanhin po ninyo, pero mula po na ako'y maging ombudsman, wala po nagsabi sa akin na mag-submit po kami ng resibo dahil paano ko po re-resibuhan? Ito paliliwanag po ng ng chairman po ng ombudsman. Yung kumbaga yung side niya na ano nga naman nila re-resibuhan yung isang yung confidential funds na yan kung gagamitin. Ito ang magandang paliwanag niya diyan. Isang intelligence officer na sinuyo ko tingnan ang isang bagay o isang kaso. Ano ho yung resibo ilalagay ko doon? Paano ho ililiquidate sa akin ng intel officer? If I get a safe house, magtataka pa ho kayo, ba't ako kumuha ng safe house? Baka naman yung safe house na yun ay hindi totoong safe house, kundi motel. I mean, I really don't know. But if that is the case, na pag-uusapan po natin, pag-aawayan natin ng confidential fund, then, alisin ho nyo sa budget namin yung confidential fund. Di ba? Tama nga naman. Kasi paano ka naman magbabayad ng ahente mo or nung tipster mo, tapos sasabihin mo sa kanya, yung mga gastos mo, isulat mo. Bigyan mo ako ng resibo kasi babayaran kita. Siyempre, itong tipster, ang isip niyan, ebidensya laban sa akin to. Kung, halimbawa, magbibigay ako ng resibo. So, magiging ebidensya laban sa akin yon. Kung, halimbawa, kasi hindi naman natin may tatanggi na pwedeng magbigay ng false information, hindi natin pwedeng pwede nating isipin din na hindi naman talaga nagtatrabaho yung tipster na yun. Masyadong komplikado. So, baga dito, ano yung magiging assurance dito na
kumbaga ano eh, ah, pwede kasi hindi na pumayag yung mga tipster na bago mo sila bayaran, kailangan nila magbigay ng resibo sa iyo dahil kailangan mo, 'di ba? Dahil nga kailangan mo i-liquidate yung gastos mo. So, paano mo sila kukuha ng resibo kung yung mga yan hindi kung alam mo tumanggi. Ay ayoko nang magbigay sa'yo ng intel kasi pwedeng mali o pwedeng tama yung maibigay kong impormasyon. Tapos eventually gamitin mo sa akin, kumbaga parang bigla mo akong baliktarin dahil sa mga impormasyon na ibibigay ko, eh, 'di ba, hindi ebidensya sa akin 'yan. So, puwede niyo ng tablahin 'yan. So, yun yung pinakapunto rito, nitong ombudsman. As I said, we can survive. I can continue investigation cases. We just smile at my friends at the ISAF and some other investigation agencies. Madali lang po yun eh. I call my friends in the provinces, I call some police officers in the provinces, I ask them for their support. Kung kailangan mag-utos sila ng tao para i-verify kung totoo ito, din doon po kami gumagastos ng transportation expense ng pagkain ng tao. So paano ililiquidate po sa amin yon? Paano kami mag-submit ng resibo? Napakahirap po yata noon na mag-submit kami ng resibo. At siguro wala namang papayag din sa amin na intel officer na pag binigyan ko ng 50,000 pesos o i-liquidate mo sa akin, na tuwing sakay niya ng taxi, kung siya ay may, which I did it before, na pinamanmanan ako isang empleyado ng ombudsman, pinasundan ko, abay, siguro may hirapan yung intel officer na every now and then, bibigay sa akin yung mga resibo ng gasolina. At pag niliquidate ko yung resibo, Totoo 'yan. Tulad nung pinanggaling mong kumpanya na every time sasakay ka ng taxi, kailangan mong i-photocopy yung driver's license, tapos isusulat mo yung plate number ng kanyang taxi para katunayan na sumakay ka sa kanya, may pirma pa. So, napaka-hassle yun para dun sa agent, di ba? So, siyempre, kung halimbawa, sa isang buong araw, may utos siya na pinapatrabaho. So, ilang beses siya sasakay. Halimbawa, kung mag-jeep lang yan, di ba? So, ano yung magiging proof mo na sumakay ka ng jeep? So, siyempre, may mga requirements na kailangan. So, yun yung punto rito na paano mo i-liquidate nga naman yung ganong klaseng bagay. Kaya nga suggest niya rito, tanggalin nyo na lang yung confidential funds. Kasi, kumbaga, yan pa yung nagiging dahilan para mabutasan sila. Parang gamitin mo o hindi yung confidential funds, kailangan mo ipaliwanag. Kasi kung di mo naman gagamitin, tatanungin ka lang, oh, ba't di mo ginamit yan? So, meron kang unused funds. So, magiging ano rin sa'yo yan, magiging problema mo rin yan. Ngayon, kung gagamitin mo naman yung confidential funds mo, ang dami namang requirements na kailangan hinihingi. Tulad nito ni Franz Castro, na supposedly, sabi nga niya, sa tagal-tagal niya nang simula nung naupo siyang ombudsman, lagi naman siya nagpapasa ng kanyang liquidation sa COA, ng kanyang report, eh hindi naman siya hinihingan ng resibo. So, ibig sabihin, wala sa batas yung sinasabi nito ni Franz Castro kasi wala naman siyang audit findings. And take note ha, hindi naman nagtanong itong si Franz Castro kung itong ombudsman is meron ding notice of disallowance. Katulad nung ginawa nila sa OVP na nakita nila meron palang notice of disallowance si VP Sara. So dito sa ombudsman, hindi natin alam kung nag-check ba sila kung itong ombudsman ay meron ding notice of disallowance or wala kasi wala namang kumbaga hindi naman na-open dito sa budget deliberation na to kung merong notice of disallowance. Ang alam lang natin merong notice of disallowance ay yung tatlong department na isa doon eh siguradong kasama sa nag-budget deliberation. Itong si Franz Castro doon sa DPWH na bilyon-bilyon ng halaga ng notice of disallowance ng DPWH and yet nakalusot kagad yung budget na hinihingi nila na over 900 billion na sa loob lang ng isang araw eh ano kagad na-aprobahan na kagad, hindi nga man lang daw pinagpawisan yung secretary para i-depend yung budget na hinihingi niya. Samantalang yung sa OVP, kay VP Sara, 73 million lang yung kanyang notice of disallowance.
at yun nakasubmit na. Kumbaga, ni-review na para maayos na yung kanyang notice of disallowance, doon nakapokus itong convicted na kongresistang Makabayan Black. Resibo ng gasolina na yon as my own expense, baka sabihin ng COA, hindi pwede kasi hindi ka pwede mag-claim ng gasoline expense because you have your transportation allowance. So I don't think a receipt is important. What is needed is that we make a certification, we issue a certification to the effect that we have spent the confidential fund for purposes of investigation of cases. Tulad yan, ang i-issue niya rito, certification lang na nagamit niya yung confidential funds, kagaya ng ginagawa ng mga kongresista na kung paano nila nagagamit yung kanilang budget. Certification lang yung kailangan nilang i-issue sa COA, so hindi na sila, kumbaga hindi na sila naki-question. Pero itong ombudsman, ganun din yung ginagawa nila sa COA, sa kanilang confidential funds, certification lang. Pero ayaw pumayag nitong kongresistang to kasi siguro entitled lang sila dun sa ganung klaseng sistema. Dapat sila lang yung pwedeng maggawa ng certification or liquidation by certification. Dapat sila lang. Kailangan ito mga government agency, kahit confidential funds ba yan, kailangan may resibo. Pero yung mga mambabatas natin, hindi kailangan ng resibo. Ang kailangan lang nila, gumawa ng letter, papirmahan kay Tambi na katunayan na nagamit na nila yung kanilang pondo. Bakit po kami nakakatipid? Noong araw po, kuminsan lumalakad po na investigador 5. Yung 5 pong yun binawasan ko. Kasi ang aking filosofiya, kung kayang gawin ng isang Little Indian, yung gawain ng 10 Little Indian, bakit hindi ba nga ba gawin ng isang Little Indian? So just like when I was investigating the case of the onions, yung mga sibuyas, may mga isang tao kung pinalalakad o 2. Kung medyo delikado yung lugar na pupuntahan, 3 sila akong pinapupunta. Yun po ang pero hindi ko sinasabi sa kanila, magbigyan niyo ako ng resibo. Kasi pag sila'y pupunta rin doon, mayroon mga binabayaran din sila mga tao na sinusuyo yung tao na to gather more evidence for us. Marami pong salamat. Yes, thank you very much po doon sa explanation. Siguro with due respect to our ombudsman, hindi po ito nakakatawa, no? At hindi ito pwedeng sabihin na walang resibo dahil taon-taon po nakikita natin, tumataas ang confidential fund. So kung ganyan po yung sinasabi ninyo, so baka ma-encourage ang mga lahat ng government offices na gumamit na lang ng confidential fund kung wala naman itong resibo. Kaya O di dapat gumawa kayo ng batas tapos isama nyo na yung sarili ninyo, kayong mga mambabatas na dapat hindi lang certification ang paggamit, hindi lang certification yung gagamitin para i-liquidate yung inyong budget kung paano nyo ipaliliwanag. Dapat kayo rin gayahin nyo kung ano yung gusto nyo gawin doon sa confidential funds. Dapat ganun din yung gawin nyo dyan sa budget ninyong mga mambabatas. Para fair. Kasi kung ang gusto nyo lang, kayo lang yung gagamit ng liquidation by certification, napaka-entitled naman ng kayong mga mambabatas na ang hihilig nyong mambusisi ng budget, which is tama naman, wala namang question doon. Pero dapat busisiin din yung mga budget ninyo sa inyo ginagamit. Kasi, kumbaga, kailangan din ng taong bayan malaman kung saan nyo ginagamit yung budget nyo. Kung isipin ng maraming kababayan natin na yung budget nyo dinadala nyo sa bundok, di ba? Doon kayo gumagawa ng mga project. So, maraming pwedeng isipin kung anong klaseng paggastos ng budget ninyo. Kung ang gagamitin nyo lang is liquidation by certification lang. nga po meron tayong circular na dapat pong sundan ng ating mga lahat ng mga agencies. And ako personally, kung talagang mga investigation, yung ombudsman, pwede rin tayo dapat na mag-ano ng confidential, pero dapat with the proper liquidation ng mga ganito. Kasi kung sasabihin niyo na kahit wala na kaming confidential fund, so it's all right, mailagay yan doon sa dapat na paglagyan, katulad ng sinasabi niyo kanina, and other services. But to remind the ombudsman, dapat po maging observe natin yung due diligence at saka Dapat nga ito, sinabi rin itong ombudsman
wala kasing ano eh, wala lang kumi-question dito sa mga to, sa mga congressman kasi pagdating mga budget deliberation, sila yung pinaka-makapangyarihan diyan. Sana nga man lang diyan may nagsasabi na ano eh. Wala namang problema po madam eh na magresibo tayo eh. Dapat kayo rin magresibo. Hindi yung naka-liquidation by certification lang kayo. Na pag kami ayaw nyo payagan na liquidation by certification, kailangan yung kailangan namin mag-present ng mga resibo sa pinagkagastusan, dapat kayo rin ng mga mambabatas na gumagamit ng liquidation by certification, eh dapat i-require din namin kayo na maglabas din kayo ng resibo doon sa mga pinaggamitan nyo sa budget nyo para fair and square. Kasi ang nangyayari nga dito, talagang buy-in sila sa confidential funds kasi yan yung ginagamit para labanan ng mga terorista eh, mga NPA na yan. So, malamang, ito na yung bagong diskarte nila para makakuha ng intel sa loob ng gobyerno para, alam niyo, makounter nila yung plano ng gobyerno para labanan itong mga NPA na to. So, mas marami pa kasi nabubukingan tulad ng pag-recruit sa mga eskwelahan. Nalalaman na ngayon natin na talagang ang target nila mga kabataan para gawing mga bagong warrior nitong mga NPA. So, tingnan natin kung ganun pa rin yung magiging stand dito ni Franz Castro pagdating sa ibang government agency na gumagamit ng confidential or kung ito bang ombudsman nakalusot din kagad yung hinihingi nilang budget. Kasi diyan mo makikita yung pagiging unfair, di ba? Na mas malaki yung confidential funds ng ibang agency compare sa OBP pero nakakalusot kagad. Pero yung sa OBP na hindi naman ganun kalaki pero umabot pa ng second round. So, may halong politika talaga. So, yan ang babantayan natin. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.